sobra kaming nasaktan because we know kung paano namin siya tinrato, paano namin siya inalagaan at protektahan dito. Minahal. At minahal, at ganyan-ganyan niya kami kung ano sinasabi niya sa mga taong nakakausap niya about our treatment sa kanya. Ayan po, stop po muna natin. This video po, heads up lamang po pag-uusapan po natin is tungkol nga po dito sa naging usapan nila ni Tech June tsaka ni Lolo A sa naging live nga po sa Techram channel, kung saan nga po nasabi ni Tech June na sobrang nga po silang nasasaktan sa ginagawa ni Dave sa kanila kasi alam po nila kung paano nila minahal, tinrato, inalagaan, prenotiktahan si Dave, kaso nga lang yung bawi sa kanila is ganoon nga po, sinisiraan sila. So, ipagpatuloy po natin ang panonood at magbibigay po ako ng karagdagang opinion. Sinabi nga niya, mahal nga nila ako pero hanggang saan? So, para bang he's saying na mahal niyo lang ako nung mabait ako pero nung di na ako mabait, hindi niyo na ako mahal. So, parang he's giving the impression na tawag dito, na dapat kahit anong gawin ko, mahalin niyo lang ako. Wala kayong karapatang hindi nyo ako mahalin dahil nakinabang naman kayo sa akin. Ayan, so hindi naman pwede yung ganun siguro, yung kahit na masama or mali na yung ginagawa is mamahalin pa din. Although andun yung pagmamahal, alam po naman na mahal ng pamilya ni Techram si Dave. So talagang kinokorek lamang nila kung ano man po yung kamalian na ginagawa ni Dave. Kaya nga po hanggang ngayon is patuloy pa rin silang umaasa na magkausap sila para makorek nga po yung lahat ng mga kamalian na nagawa. Lalo sa dami ho ng kwento po namin kay Kude, yung mga nangyari sa amin ni Kude, hindi namin siya iniwan. Siya yung nang-iwan. Siya yung umalis, siya yung lumayas. Tapos pasasabihin niya hanggang saan? Ikaw yung umalis. Anong connect nung hanggang saan ka mamahalin? Ikaw mismo umalis. Ikaw mismo nagsinungaling kang magbabakasyon ka sa nanay mo ng 3 days pero di ka na bumalik. So, ano yun? Hanggang saan? Maglayas ka, habulin ka namin, tapos, namin yung araw-araw mo, paglaba ka, paano bang... parang kami din, parang iniwanan daw namin si Dave. Di ba? Ganun ang inano nila. Mahal nyo lang siya, ganyan. Pero nung yung pagmamahal, hindi naman wala. Napaka-irrational at illogical na mahal. Kung mahal ng katekra, hanggang ngayon ho, kung di na po namin siya mahal, like yung pagkatao niya may ayos, no? Yung ganung pagmamahal na nangangarap pa rin kaming may ayos yung buhay niya, no? Kung saan man siya naroon. O kung nasan man siya. Actually, yun nga po hanggang ngayon alam ko naman na mahal pa rin ng Techram family si Dave, kaya nga po hanggang ngayon is gusto nilang i-correct lahat ng kamalian na ginagawa ni Dave, which is yun naman dapat talaga ang dapat mangyari, yung ma-correct nga po kung ano yung kamalian. Kaso nga lang po si Dave is mas kasi mas tawag niyan, mas pinapaniwalaan po yung mga kasama niya, kung sino man po mga kasama niya doon, kaya imbis na maayos po ito is mas lalo nga pong gumugulo habang tumatagal. Yun naman po yung gusto ho namin Kaso sa kasalukuyan niya kasing ginagawa, nakiaayon na siya sa mga wakwa at sinasakyan niya na yung mga anumang narrative ng mga wakwa. Diba? You cannot blame us na kailangan naming sumagot sa mga pinupukol mo. Yung tanongin kita. At sagutin mo ako ng totoo. Kahit balik po sa akin ito, sagutin kita. Mahal mo pa si Dave? As pamangkin? Oh, siyempre. O as bilang tao? Dave, si Dave. Kung ano man turing mo sa kanya, tao o pamangkin, mahal mo pa si Dave. I have to be honest. Kasi, sabi niyo nga, on the spot mo. No, I can answer that. Base nga po sa sinabi niyo sa boxing, I am one of the players. I am different from you as watcher. You cannot feel the pain personally because ako mismo kasama ako doon sa player. Okay, you are watcher. You are on outside the ring. Okay, and your feeling or perspective is very different on our perspective. That's why we might have a different response on the question. Okay.
We treated Dave as family from the very beginning. Minahal namin siya. I'm just saying this for you, Lolo A, to understand bakit sobrang sakit on our part na ganyanin na lang kami. And like, to ask me right now na para bang yung ba nawala na lang ba? Nabawasan ba? Or what? So, tawag dito, it's like para namang bato kami na hindi kami nakakaramdam. Na tawag dito, na wala kaming pakialam sa nangyari, sa ginawa niya. That's why wala kaming respond emotionally. Okay? Sobra kaming nasaktan because we know kung paano namin siya tinrato, paano namin siya inalagaan, protektahan dito. Minahal. At minahal, at ganyan-ganyan niya kami kung ano sinasabi niya sa mga taong nakakausap niya about our treatment sa kanya. It hurts. Yun po yung pinakamasakit talaga doon, yung 5 years nga pong inalagaan ng yung bata or si Dave. 5 years na minahal, itinuring ng kapamilya, itinuring ng pangalan na anak nila, Nanay Jack at ni Tekram. Pinotektahan, inalagaan. Alam mo yung grabe yung effort na kanilang ginawa para lamang talaga maibigay or maiparamdam nila yung pagmamahal kay Dave. Tapos after 5 years nga po, ito po yung sukli. Kaya alam ko kung gaano kasakit nga po yung naramdaman nila Tekjun, nila Tekram. Pero hindi naman siya sa akin, yun kaya nga po lang sinabi ni Tekjun na iba yung perspective, iba yung nararamdaman po natin sa nararamdaman nila kasi mas masakit talaga sa kanila kasi nga po sa kanila po yun nangyari. Tayo as a viewers, masakit po sa atin yun, pero wala nang sasakit pa sa mismo sa kanila, kila Tekram or sa family ng Manalastas dahil nga po sa kanila mismo nangyari iyon. Kaya yun po yung gustong ipaintindi ni Tekjun kay Lulu A na mahal nila si Dave pero sobra sila nasasaktan nga po dahil nga sa ginawa ni Dave sa kanila. Sobrang sakit. And syempre, at the end of the day, yung gusto ko pa rin is mapaayos siya. Sinasabi ko nga, di baling kami na lang yung mali. Sana kami na lang yung mali on this narrative. Nang sa ganun, if mapabuti ka, kasi tama ka. Sana yun na lang. So, ang maganda din dito sa kila Tekjun, sa pamilyang Manalastas, even though ganun nga po yung ginawa ni Dave sa kanila, isa dun pa rin yung hope nila at prayers nila na sana maging maayos pa din, mapabuti pa rin si Dave sa kung nasaan man siya naroon ngayon. Especially na makapagtapos ng pag-aaral, magkaroon ng magandang buhay. Hindi pa rin nagbabago yung kagustuhan nila na yun kasi yun po talaga ang reason kung bakit nga ba tinulungan nila yung bata. Dahil nga po gusto nila magkaroon ng magandang buhay ito. At kahit na nangyari ang mga bagay na ito, yun pa din po yung gusto nilang mangyari kay Dave. It is what it is. Kasi yes. Mali. Ngayon, the question like, kaya tinatanong ko po, ano pong mahal as pamangkin? Or how can I love him again as pamangkin if siya mismo umalis? Oo nga po, paano niya mamahalin yun as pamangkin kung si Dave mismo is hindi sila itinuring na kapamilya, hindi itinuring na si Tito June or mga magulang sila Tekram, sila Nanay Jack. So paano niya tatawaging pamangkin or mahalin as pamangkin kung hindi naman pala tito ang turing sa kanya, diba? Tapos umalis pa ito. Yeah. Pero bilang tao, I have no rights to like, alam mo yun, parang magmalinis ako or ano man. Lahat naman tayo may pagkukulang. It's just that may mga specific, may technicalities yung problem, kaya may mga technicalities na pagpapaliwanag. No, hindi ho tayo na parang mamalinis sa school na kami perfecto kami, malilinis kaming tao. Hindi, kasi may sinabi ka, minamaltrato ka. O pag-usapan natin yun. O may sinasabi ka, pinag-interesan yung gamit mo. Sige, pag-usapan natin yun. But before that, ayaw naman namin yung pag-usapan eh. Kasi from the very beginning, gusto namin kausapin ka. Diba? Walang detalye. Tayo mag-usap-usap. Mahal mo ako, mahal kita, pwede pa tayo, hindi pwede. Diba? Tapos na sana. Kaso, yun yung nangyari. Na-enumerate yung issues kasi. Yes, na-enumerate. Siyempre, malaki na role ng emotion and brought up kasi lahat ng mga issues na iyon dahil nga po sa kabilaang
tawag niyan, batuhan. Kumbaga, nung hinanap nga po nila Tekram or ng Tekram family si Dave, is yun nga po, lumabas si Dave, nagsabi ng mga ganito ganyan, mga issues na ganito ganyan against sa family ni Tekram, especially against kay Tekram, kaya kailangan po nilang sumagot hanggang sa nagsagutan na nga po at lumabas na nga po yung mga issues. At hindi naman lalabas yung issues na yun kung hindi nangyari or hindi umalis si Dave ng walang paalam. Kung nagpaalam lang sana ng maayos, hindi nga po lalabas ang issues na ito. And also yung mga post po ng mga kasama ni Dave, mga kumakampi ni Dave, yung mga live po nila, yun din po yung dahilan. Kaya sinasagot nga po nila Tekram, nila Tekjun po yung mga issues na iyon. At yun, may mga issues talaga na lumalabas against sa Dave, kay Dave, at talagang si Dave yung nasisira dahil nga po sa mga bagay na ginagawa ng mga taong kakampi niya. And disappointment. Kaya nga, as I've said, well, siguro you've been in a situation na ganito, maybe ibang subject of life, but this specific situation na meron kami is kind of different, but they have similarity siguro sa mga pinagdaanan po ninyo. But this kind of event, specific event na meron kami sa ginawa niya, which is kami yung mismong player, no, is mahirap maintindihan ng buo yung nararamdaman namin sa ginawa niya. Yes, right. Ayan. So, regarding nga po doon, is yun nga, kung ano nga po yung nararamdaman nila Tekram at ng Manalastas families, iba din, kumbaga, iba yung sakit na naramdam nila, kumbaga sa sakit na ramdaman po natin as a viewers, kasi sila nga po yung ginawa ng ganoong bagay, nagmula sa kanila, or kumbaga, yung bata is nagmula sa kanila, lumabas, umalis, lumayas, tapos pagkalabas, is kung ano-ano nang ibinabato sa kanila na masasakit or mga negative na mga bagay, kaya napakasakit po nun sa kanila na ganoon po yung iginanti sa lahat ng pagmamahal na ibinigay nila sa bata. Yan. So yun, I think hanggang dito na lamang po ito. God bless po and bye for now.